Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tignan niyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Tayong lahat, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating awitin po natin ang ating awit ng pagsamba, Come Thou Almighty King. Manalangin. Pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Salamat sa iyong pag-iingat sa amin sa magdamag. Salamat sa kalakasan na iyaming natamo sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin na samahan mo kami sa aming pananamba. Ngayon, puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, maging ang aming mga kapatid na di pa namin kasama sa aming pananambahan, maging ang mga nasa online, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang kumatok sa bawat puso namin at isabamuhay namin, Panginoon, ang mensahe na aming maririnig sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang aming dinadakila at pinupuri sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at purihin sa awit ang Diyos na buhay. Awitin po natin ang This is the Day. This is
the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. The day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Let us all pray. Lord God, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa buhay, Lord God. Ikaw nga po ang siyang maging laman ng puso't isipan ng bawat isa, Lord God. Ikaw ang siyang maitaas namin. Alam namin na ikaw ang hari, Lord God. You are the King of Kings, Lord God. At lahat ng may buhay, lahat ng may hininga ay kakanta ng Hosanna. So tayong lahat po ay kumanta ng Hosanna.
an awesome God, Lord God. Maraming salamat po sa buhay. Alam namin na Ikaw ang hari ng lahat, Lord God. Open our eyes, Lord God. Ipakita mo sa amin na Ikaw ang tunay na Diyos at Ikaw ay dakila. Ikaw nga po ang siyang maitaas namin sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Morning po. Alang-alang naman sa lingkod mong si David, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Ang lingkod, huwag mong babawiin ganitong yung pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Kung magiging tapat ang mga anak mo sa bigay mong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mong pawang maghaharing walang katapusan. Ito ang wika niya, doon ako titira habang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Iyong mga pari hayaang maghayag sa aking pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Tayong lahat, yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ngunit kaaway niya ay lahat mapapahiya. Tayo pong lahat. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay, tinubos niya tayo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa ganitong paraan. At tayo ay muling pinagpala at nagsasama-sama sa pagkakataon ng ating pananambahan. God's morning po. I-welcome po natin sa ating pananambahan si Nanay Alpa, si Nanay Christy Baroga. Di po ba silang tumayo? Welcome po sa ating pananambahan sa araw na to. Para po sa pagbati at pahayag noong November 28 to 23, ito po yung Philippine Central Conference na ginanap po sa Kabanatuan sa Wesleyan. At sa ganitong pong paraan, nagpapasalamat po tayo sa diwa ng ating Panginoon. Nagkaroon po doon ng Episcopal appointment of the Central Conference na nagkaroon po ng elected para po sa bishop ng ating pong panambahan. Na-elect po si Bishop Rodel Akdal sa Baguio area. Pwede po ba natin palakpakan? At ganoon din po si Bishop Robinil Estrella. Ito po yun sa Manila area ng ating conference. Palakpakan po natin. At ganoon din po si Bishop Israel Painit. Ito po ay na-elect sa Davao area ng ating conference sa pagkakataon na ito. Pwede po ba nating palakpakan na mas malakas?
at mas malakas pa sa ating Panginoon. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon sa lahat ng oras at pagkakataon. At ganoon din po, ako po ay lumalapit at nagpapasalamat sa inyong lahat at dalangin ko po ay lagi po nating suportahan yung outreach ministry natin sa Preda. Ito po ay yung sa Nagbayan at doon din po sa Preda ng Sakatihan. Lagi po nating ipasama sa panalangin ang ganitong gawain natin sa ating Panginoon at tunay ngang kinalulugdan tayo lagi ng Panginoon sa diwa ng ganitong pagkakataon. At tayo po ay laging magsama-sama sa ganitong pagkakataon. At ganoon din po sa November 30, ito po yung anniversary natin ng Zambales District. Sama-sama po natin i-celebrate ang anniversary po na ito sa darating na November 30. Ito po ang district Zambales po ay nasa 122 years na po siya sa November 30. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ganoon din po, mamaya po sa mga possible po na gustong sumama, sa choir po ng Zone 2, magkakaroon po muli kami ng practice. Gaganapin po ito sa San Narciso UMC. Alis po tayo dito ng 5 p.m. ng hapon. Sana po, inaasahan po kayo na dumalo po sa ganitong gawain. Ito po ay idudulog natin sa pagdating ng ating anniversary ng ating Zambales District upang para sa pasasalamat natin sa diwa ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin at lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa oras na to. Samahan mo po kami sa aming pananambahan. Ikaw nga po ang siyang maitaas at mapasalamatan sa pagkakataon na ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga anak na iyong tinalaga bilang bishop. Loobin mo po lagi sila, O Diyos, ng iyong kalakasan at iyong kapangyarihan. Maranasan nila, O Diyos, yung mga pagpapala na higit pa sa kanilang inaasahan. At salamat din, O Diyos, sa iyong mga anak narito ngayon. Nagpapasalamat dahil sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob mo po sa kanila. Nawa, O Diyos, patuloy mo po silang samahan. Patuloy mo pong iparanas yung pangako mo sa kanila na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala nagmumula sa iyo, Diyos. Ganon din, O Diyos, yung aming church, sa mga gawain ng outreach ministry namin, O Diyos, patuloy ko po itong linalapit. Sapagkat ikaw lang ang makakalubod nito, sapagkat ikaw lang ang makakapagbigay nito at makakapagpalago ng mga bagay na dapat naming iplano, O Diyos, sa aming pananambahan at sa mga gawain sa aming church. Salamat po, O Diyos, sa buhay at lakas na patuloy na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Hindi po kami lalabas sa church na to, sa iyong pananambahan na ito, na hindi mo po kami pinagpala at hindi mo kami sinamahan. Alam ko, Lord, na lagi mo kaming hinayakap, sinasamahan sa mga hamon ng problema namin, O Diyos. Pero nanatili kaming malakas dahil may isang Diyos na nagmamahal at nag-iingat sa bawat isa sa amin. Ganon din, O Diyos, yung aming po mga kapatid na patungo pa lang sa iyong pananambahan, samahan mo po sila at ingatan, O Diyos, upang makasama namin sila, O Diyos,
sa pananambahan sa pagkakataon na ito. Salamat, salamat po ang aming sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manalangin dalisan sa langit inakikinggan. Biyaya'y ibinibigay, katiwasayang tahimik kay Jesus na ibinalik. Sa laking pag-ibig, naligtas tayo sa sakit. Patuloy po natin purihin ang Panginoon sa pamagitan ng awit at sayaw ng mga bata. Mga bata, tayo manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Lord God, dinadalangin namin ang mga batang ito na patuloy na idinadala ng kanilang mga magulang. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob, Father God. Dalangin namin sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Bigyan nga po sila ng maraming karunungan, O Lord God, upang magamit nila sa kanilang pag-aaral. At mas magamit nila ito, Panginoon, sa pagsaliksik sa iyong mga salita, sa iyong naisin sa kanilang mga buhay, Lord God. Lord, ano man yung kanilang mga pangarap sa kasalukuyan, Panginoon,
samahan nyo nga po silang makamtan ito. Ngunit masigit nyo silang samahan na makamtan nila yung pangarap mo sa kanila, sapagkat mas the best yung pangarap mo, Panginoon, kaysa yung pangarap namin, O Lord God, sapagkat ito ang plano mo, Panginoon, ay nakaplano na, O Lord God, at hindi ito mababali, Father God, dahil ito yung nais mo, dahil ito yung kalooban mo, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglalaro, Father God, samahan at ingatan nyo nga po sila, Panginoon. At sa kanilang mga magulang, Father God, na patuloy na nag-aalaga, nag-aaruga, Panginoon, nawa ay samahan nyo nga po silang maghanap buhay, O Lord, upang yung kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan ay may bigay, Panginoon, upang magamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay, O Lord. Sa mga bata, Panginoon, na wala rito dahil sa karamdaman, Panginoon, maging sila na nasa ibang mga lugar, O Lord God, nawa ay inyo nga po silang hipuin ng inyong pagpalang kamay upang kanilang maranasan ang kagalingan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakarinig ng aming mga panalangin. Kaya nga po, Ama, kami ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo dahil sa mga pagpapala na iyong pinagkakaloob sa bawat isa, sa mga batang ito at maging sa kanilang mga magulang at sa bawat isa nga po sa amin. Lord, marami pong salamat. Ito nga po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at aming sariling tapagligtas. Amen. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan, buksan po natin ang ating Biblia sa Samuel 2 verse 23, chapter 23 verses 1 to 7. At ganito po ang sinasabi. Narito ang mga huling pangungusap ni David. Tunay na pangungusap ni David na anak ni Jesse. Salita ng lalaking pinadakila ng kataas-taasang Diyos. Ang prinsipeng hirang ng Diyos ni Jacob. Ang naging matamis na tinig ng Israel. Nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Ito ang salita ng Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang lilawayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon nagpagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na panghabang panahon. Kasunduang mananatili magpakailanman, siya ang nagbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin, ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon, walang mangahas dumampot sa kanila. At upang sila'y tipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Pag natipon sila'y tutupukin. Para po sa pangalawang pagbasa, tayo po'y tumayo at buksan ang Biblia sa 1:18 verses 33 to 37. Ganito po ang sinasabi. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo
at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipinagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Pagpalain nawa ng Isus ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. We want to see Jesus, to reach out and touch Him, and say that we love Him. Praise Lord, and help us to open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Tinatawagan po lahat ng kababaihan at kalalakihan para sa kanilang mensahe ng awit. Huwag nyo na ipakita sa power.
God's morning po. Salamat po sa magandang mensahe, ang awitin na pinagkaloob po sa atin ngayong umaga. Sa pagkakataon pong ito, pinapasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang paghahari bilang isang Diyos na nagpapala at nagliligtas sa bawat isa sa atin. Amen po ba yun? Kaya sa pagkakataon po na to, purihin natin ang Panginoon. Wala po tayong itataas, kundi ang Diyos lang. Sapagkat Siya ang nagbibigay ng biyaya sa buhay natin. Sa ganito pong paraan, gusto ko pong basahin muli ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga na matatagpuan po sa 2 Samuel chapter 23 verse 1 hanggang 5 po. Ganito po ang sinasabi. Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Josue. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinasabi niya sa akin. Ang haring na mamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad na araw ng pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Para po sa verse 5, gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na walang katapusan, kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na to. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Nawa, O Diyos, samahan mo po ako sa iyong pagbubulay ng iyong salita. Ikaw nga po ang siyang maranasan ng bawat isa ng iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw ay hari ng mga hari na nagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po, kamusta po tayo bilang isang naglilingkod sa Diyos? Of course, yun po. Sa pagkakataon po nito, inaalala natin ang pagiging hari ni Jesus sa ating buhay, kung paano tayo pinagpapala at sinasamahan. Na sa ating pag-aaral sa Ebanghelyo ngayong linggo, makikita natin yung isang pag-uusap sa pagitan ni Jesus at ni David kung paano siya pinagpala. Ganon din tayo bilang isang Kristiyano. Kung tayo ay mananatili at pangahawakan yung salita ng Diyos, tayo ay pagpapalain. Di ba po ba? Kaya napakasarap mabuhay na may Kristo, na may hari ng lahat ng bagay dito sa lupa. Kaya sa mga talata po na ating binasa, ipinapakita po ni Haring David ang kanyang pamumuno, ang mga pangako ng Diyos at ang kahalagahan ng pamumuhay bilang isang matuwid na mananampalataya. At sa mga huling sandali ng kanyang buhay, si David ang nagsasalita hindi lamang tungkol sa kanyang karanasan, kundi pati na rin
sa mga aral na nais niyang iwan sa kanyang mga tagasunod bilang isang mananampalataya. Sa mga salitang ito, ipinapakita po ni Haring David ang tunay na halaga ng buhay na pinamumunuan ng Diyos at ang pagkakaiba ng pamumuhay ng matuwid at ng masama. Kaya ako po, bilang isang anak ng Panginoon, lagi ko pong pinapasalamatan ang Diyos sa paghahari niya sa buhay ko. Maging ganun din sa inyo bilang isang lingkod. Na tayo ay dapat magpasalamat sa Diyos sa Kanyang kaharian, sa Kanyang kadakilaan, sapagkat tayo, binibigyan niya tayo ng lakas, binibigyan niya tayo ng karunungan, upang tayo ay manatili sa Kanya, upang tayo ay manampalataya sa Kanya at patuloy nating siyang itaas sa ganitong pagkakataon. Kaya mga kapatid, binibigyan din tayo ng isang makapangyarihang larawan ng mga huling salita ni Haring David, na isang leader na punong-puno ng karanasan at pananampalataya. Ang mga talatang ito ay hindi lamang mga saloobin ni David, kundi mga aral na nais niyang ipamana sa susunod na henerasyon. Mga kapatid, bago siya pumanaw, nais niyang ipahayag ang mga bagay na tunay na mahalaga, ang Diyos, ang pananampalataya, at ang kabutihan ng pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Sinasalamin nito ang puso ni David, ang hari ng Israel. Ngunit higit pa rito, ito ay nagsasabi sa atin tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating tunay na hari. Di ba po? Kaya napakasarap mabuhay. Ako po, sa aking buhay, marami akong karanasan. Hindi ko alam. Nung panahon ako ay nag-aaral, halos marami akong struggle sa buhay. Ang hirap. Hindi ko alam kung ako ay makakagraduate. Sapagkat nung bumalik ako, nung 2014 sa aking practicum, na bumalik ako sa aking pag-aaral bilang isang teacher para matapos, hindi ako binigyan ng pagkakataon ng principal namin na ako ay tagapin at magpatuloy sa aking pag-aaral. Pero gumawa ang Diyos at kumilos sa aking buhay bilang isang hari. Gumawa siya ng paraan para muli ako ay makatapos. Noong 2022, akala ko hindi na ako makakagraduate sapagkat new curriculum na. Pero sa palad ng Panginoon, ginamit niya, kumilos ang Panginoon sa buhay ko, binigyan niya ako ng pagkakataon na muli ako mag-aral. Kaya sa ganitong paraan, ipinapasalamatan ko ang Panginoon sa aking paghahari, maging ganun din sa ating buhay. Anuman ang nararanasan natin, anuman ang mga bagay na panghihinaan tayo, lagi nating ilapit sa Panginoon. Sapagkat sinasabi dito sa ating pinag-aaralan, walang hari sa buhay natin, kundi ang ating Panginoon na tagapagligtas. Kaya mapalad tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang nagtitiwala sa Diyos. Itaas natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ginagawa sa atin bilang isang mananampalataya at nagtitiwala. Alam niyo mga kapatid, napakasarap kung sa puso natin ay maghahari ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo makakaramdam ng hirap, hindi tayo makakaramdam ng anumang pagod sa ating trabaho o anumang sakit ng ating nararanasan. Basta't ilapit natin sa Diyos sapagkat siya ay hari ng mga hari ng lupa na ating
pananampalataya. Kaya sa ganitong pong pagkakataon, gusto ko pong magbahagi ng 4 na salita na ating pag-aaralan ngayong umaga. Nabahagi po na ayon sa ating binasa sa talata, verse 1 hanggang 2. Ito'y po yung pagsasaksi ng banal na Espiritu. Sinasabi po dito na sinasabi po ni David na siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang huling mga salita, ito ay hindi basta-basta o opinyon o karanasan lamang. Ito ay mga mensahe mula sa ating Panginoon. Ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay lakas at karunungan sa ating lahat. At kay David, upang magbigay ng patnubay sa atin. Dito, inilarawan din dito na ang uri ng pamumuno na nais ng Diyos ay may takot sa Diyos at hindi ayon sa pansariling interes na naglalago sa espiritual na kalagayan ng isang tao. Dapat sa atin, bilang isang mananampalataya, pahalagahan ang mga mensahe ng Diyos na makikita sa Kanyang salita at magtitiwala na ang banal na Espiritu ang magtuturo at magpapalakas sa ating lahat. Di ba po? Napakasarap pakinggan na buong lakas natin kung iaalay natin sa Diyos, mananatiling masusustain yung ating kalakasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang bawat mensahe ng Diyos sa atin ang magiging patnubay natin sa araw-araw nating buhay at magpapabago sa takbo ng ating buhay. Kaya huwag nating baliwalain ang mga salita. Magmuni-muni tayo sa umaga at gabi at huwag kaligtaan na manalangin at dumulog sa Kanya. Mga kapatid, si Kristo ay pinili ng Diyos upang mamuno, ngunit ang Kanyang kaharian ay hindi pang kalupaan, kundi pang espiritual at walang katapusan. Ang Kanyang pamumuno ay magdadala ng kapayapaan sa mga susunod sa Kanya. Kaya sa ating buhay, mahalaga na tayo ay makinig sa mga salita ni Kristo. Sapagkat siya ang ating pinakamataas na otoridad na magpapala sa ating lahat. Mahirap mamuhay nang walang tayong Panginoon sa ating puso. Sapagkat hindi natin kaya. Lahat kung hindi tayo papasakop sa ating Panginoon. Ang pangalawa po, yung paglalarawan ng mabuting pamumuno. Ayon po kay David, ang sino mang pinuno ng sumusunod sa Diyos ay magtatagumpay at magiging matuwid. Ang pamumuno ng Diyos ay tulad ng umaga na nagpapakita ng kaliwanagan at kagalakan. Ang pamumuno ng Diyos ay nagbibigay ng kaayusan sa mga tao. Ang tao, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat tayo ay maliwanagan at pagpapala sa mga tao sa ating paligid at marunong magpakumbaba.
Tayo po ba, isinasabuhay ba natin ang pamumuhay bilang isang matuwid na anak ng ating Panginoon? Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, dapat tayong maglingkod na may integridad at pananampalataya at magtiwala na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay o gabay sa bawat takbang na ating nararanasan. Kaya mga kapatid, mga leader ng iglesyang ito, dapat mabuti tayong halimbawa sa mga nakapaligid sa atin. Be a blessing to everyone. Minsan kasi, may mga leader na ginagamit ang kapangyarihan nila na kung titingnan mo, hindi na sila nagiging pagpapala sa iba. Kundi, kinaiinisan na sila dahil sa ugaling meron sila. Sarili lang nila ang kanyang iniisip. O hindi nila iniisip ang damdamin ng sinasakupan nila, ang mahalaga sa kanila ay kapangyarihan na sila dapat ang masusunod. Kung kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, marunong tayong magpakumbaba at maging mabuting halimbawa sa iba. May takot sa Diyos at handang makinig at matuto. Mga kapatid, magagawa lang natin ang lahat ng ito kung meron tayong pananampalataya at tiwala sa ating Diyos. Na bilang tagasunod ni Kristo, tayo rin ay tinawag na maging ilaw ng mundong ito na ating ginagalawan. Dapat tayong magdala ng pagmamahal at pag-asa sa lahat ng ating nakakasalamuhan. Tandaan natin, mga kapatid, ang pagiging hari ni Kristo hindi katulad ng mga karaniwang hari na namumuno gamit ang kapangyarihan at lakas. Ang kanyang paghahari ay isang paghahari ng pag-ibig, pagpapatawad at paglilingkod. Kaya mapalad tayo, ang mga utos ng ating Panginoon hindi mababali. Kailangan lang nating gawin ay sumunod sa Kanya. Di ba po ba? Iba-iba man ang klase ng paggamit ng power o authority ng Panginoong Hesus, ang Kanyang kingdom ay Kanyang itinatatag sa puso ng bawat tumatanggap sa Kanya. At nagagawa nating sumunod sa Kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal na binibigay sa atin. Dahil sa pagmamahal na inilagay niya sa ating puso. Amen po ba yun? Kaya, mapalad tayo, mga kapatid. Sa pananampalataya, pinili ng Panginoong Hesus na pagdaanan ang lahat ng kahihiyan, pang-aalipusta, at maging ang kamatayan dahil sa kanyang habag at pagmamahal sa ating lahat. He came not to be saved, but to save us. Kaya nga sabi po sa Efeso, chapter 2, verse 4 and 5, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa ating lahat. Kaya tayo, binuhay niya tayo. Binuhay tayo ni Kristo. Kahit anong tayo'y patay pa dahil sa ating pagsuway, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Niligtas niya tayo dahil sa Kanyang kagandahang loob.
Sa pangatlo, ang pangako ng Diyos na tao. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kahit na tayo ay marupok at may mga pagkukulang, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang salita. Binanggit niya na siya at ang kanyang pamilya ay tinawag upang maging isang walang hanggang pakikitungo ng Diyos. Na ipinagkakaloob sa kanila. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay tapat at matibay. Kahit na si David ay dumaan sa maraming pagsubok at laban. Alam niya ang Diyos, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang tipan ay magtatagal magpakailanman. Sapagkat sa hamon ng buhay na kanyang naranasan, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Maging ganun din tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo ay tapat na maglilingkod sa Kanya at magtitiwala. At kung lagi nating itataas ang ating Panginoon. Tayo ay nakatayo sa mga pangako ng Diyos. Wala po dapat tayong ikatakot. Ang ating sariling lakas, kundi sa Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako. Magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos dahil siya ay tapat at hindi nagbabago. Ang kanyang mga salita ay matibay at tiyak at kung magsisisi tayo at magtatapat, bibigyan tayo ng kanyang mga biyaya. Kaya lagi tayong magtiwala sa Diyos. Kahit nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ang ating hari, lagi nating kasama. Handang iligtas tayo mula sa ating mga suliranin. Ang ating pananampalataya ay siyang magdadala ng katiyakan na tayo ay hindi nag-iisa sapagkat ang ating Diyos ay kasama natin at niyayakap tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang mga pangako niya ay hindi nagbabago. At siya laging tapat sa mga taong nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Kaya bilang tagasunod ni Kristo, hinihikaya tayo na maging tapat din sa Kanya. Kung papaano niya tayo binibiyayaan ng katapatan, ganun din natin ibuhos sa ating Panginoon. Kung ang Diyos ay tapat sa atin, paano naman tayo magpapakita ng katapatan sa Kanya? Ang tapat na tao ay hindi lang nagmamahal sa Diyos. Kapag magaan ang lahat ng bagay. Kundi, lalo na kapag dumaranas siya ng hirap at pagsubok. Mga kapatid, ang tapat na tao ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos at sinusunod ang kanyang kalooban. Anuman ang mangyayari sa darating na buhay. Kaya sabi niya sa Tito chapter 1 verse 2, kung tapat tayong maglilingkod sa Kanya, tapat din siyang magbibigay ng Kanyang mga biyaya. At ang pang-apat po,
pag-iwas sa kasamaan. Sa huling bahagi ng talatang ito, sinasabi po ni Haring David na ang mga kasamaan ay mapapawi. At ang mga tao na nagpapakita ng kasamaan ay mahuhulog. Ang kasalanan ay mayroong tiyak na kabayaran at ang mga hindi tapat sa Diyos ay mawawala. Ang mga matuwid lamang ang magtatagumpay sa huling araw. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating mga aksyon at desisyon at iwasan ang kasamaan. Magtiwala tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos upang tayo ay mapabilang sa mga tapat at matuwid sa kanyang harapan. At bilang pangwakas, ang mga huling mga salitang ito ni David ay isang paalala sa ating lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang Diyos ang magbibigay ng tamang pamumuno at gabay. Ang mga pangako ng Diyos ay tapat at mga matuwid ay tatanggap ng kanyang biyaya at pagpapala. Ibinigay sa atin ang pagkakataong maglingkod sa Diyos na may kabanalan at pag-asa, pagsunod sa kanyang kalooban. At matuto tayo ng mahalagang leksyon tungkol sa pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, ang ating buhay ay magiging matatag at magaan kapag ito ay itinaguyod sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ang pamumuhay na matuwid, ito ay nagdudulot ng kaligayahan at pagpapala. Ngunit ang pamumuhay sa kasamaan ay nagdadala ng pagkawasak sa bawat takbang na ating tinatahak. Nawa, magsilbing gabay sa atin ang mga aral na iniwan ni Haring David. Kaya sa ating buhay, alalahanin natin na si Kristo ang Hari. Siya ang nagbibigay lakas sa atin sa mga panahon ng kahirapan. Tayo ay tinawag na maging mga ilaw sa mundo at magtiwala sa kanyang mga pangako. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, bilang nagtitiwala sa Diyos, lagi nating panghawakan ang salita ng Diyos. Sapagkat itong Biblia na ito, isa siyang buhay at lakas. Sapagkat sa ganitong paraan, kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ito ay kanin ng ating buhay. Sapagkat sa ganitong paraan, kung tayo ay gagawa ng mabuti, tayo lagi ay sasamahan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, wala po tayong itataas, kundi ang hari ng ating Panginoon, ng Diyos lamang. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Nasa panahon po tayo ng pagkahandog. Bigay po natin ang ating mga ikapo, pangako at pasasalamat sa Panginoon.
Aming Ama, Diyos na nagpapala, salamat po o Diyos sa iyong mga salita. Salamat po o Diyos sa iyong mga anak. Salamat po o Diyos sapagkat hindi ka nagkukulang sa amin. Tanggapin mo po ang aming mga kaloob na to. I-bless mo po to o Diyos. At ibalik na masagana na pagpapala sa iyong mga anak na nagkaloob. Maging ganun din o Diyos sa online givers. Sa iyo ko po sila nalalapit. Maranasan nila o Diyos yung mga pagpapala na higit pa sa iyong inaasahan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Ating awitin po ang awit ng pagtatalaga pasasalamat. Jesus, we enthrone you. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, and take your place. Nasa panahon po tayo ng pagtatalaga at pasasalamat. Sa pagkakataon pong ito, open po natin ang ating mga puso bilang isang pasasalamat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos ng Hari ng buhay namin. Salamat po sa buhay at lakas na patuloy na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Nawa sa pagkakataong ito, ikaw po ang siyang maranasan na kung saan kami ay nakakaranas ng paghina o anumang bagay. Pero alam namin, may isang hari na gagawa at kikilos sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sapagkat pinapatunayan mo sa amin na ikaw ay mabuti, na ikaw ay kalugod-lugod sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Diyos, sa iyong mga anak narito, nakahuluhod
ang iba naman ay nakaupo. Sa iyo ko po inilalapit ang kanilang panalangin. Bless mo po ito, O Diyos. Maranasan nila, O Diyos, yung pangako mo na mga pagpapala na tanging ikaw lang ang magbibigay. Patuloy po kaming maglilingkod, patuloy po kaming magpapasalamat dahil sa diwa mo na pagkilos mo po sa bawat isa sa amin. At maging ganun din, O Diyos, sa aming paghiwalay, maranasan namin, O Diyos, yung pag-iingat mo. Kung paano mo kami dinala dito sa iyong pananambahan, ganun din mo po, O Diyos, iparanas sa amin yung pag-iingat mo upang kami makauwi ng maayos sa aming tahanan at mga mahal sa buhay, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Tunay nga po ikaw ay dakila. Tunay nga po ikaw ay mga hari ng mga hari ng iyong mga anak. Salamat, salamat, O Diyos. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At ngayon, tanggapin natin ang di kumukupas na pagpapala ng Diyos. Maranasan nating lahat ang hindi kumukupas na pag-ibig at pagpapala na mula sa Diyos. Sumatinawa ang lahat ng bagay ng ating idinadalangin sa Diyos. Maranasan ang pangakong pagpapala na tanging ang Diyos lamang ang magbibigay ng lahat ng bagay. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Praise God. Salamat po sa ating pananambahan. Tapos na po ang ating pananambahan. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon.